Magandang hapon sa ating lahat. Ako, Sir Nel Liman, ang tagapag-ulat tungkol sa pagbabago ng wika. Ano nga ba ang pagbabago ng wika? Ang pagbabago ng wika ay isang proseso kung saan ang mga katangian ng wika ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Kasama rito ang pagbabago ng gramatika, bokabularyo, pagbigkas at estilo ng pagsasalita. Ang mga salik tulad ng teknolohiya, kalinangan, migrasyon at mga pagbabago sa lipunan ay nag-aambag sa pagbabago ng wika. Narito ang mga halimbawa. Ang pagbabago sa wika ay isang natural na proseso na patuloy na nangyayari. Narito ang ilang mga halimbawa. Pagdaragdag ng mga bagong salita. Ang mga bagong salita ay maaaring itagdag sa wika dahil sa mga bagong teknolohiya, konsepto o pangyayari. Halimbawa, ang salitang internet ay hindi umiiral noong nakaraan, ngunit ngayon ay isang karaniwang salita. Pagbabago ng kahulugan ng mga salita. Ang kahulugan ng mga salita ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Halimbawa, ang salitang cool ay dating nangangahulugang malamig, ngunit ngayon ay nangangahulugang maganda o kahanga-hanga. Kumusta? Ngayon ay dumako naman tayo sa iba pang tanyag na natikang Pinoy. Ito ay ang pick-up line. Ano nga ba ang pick-up line? Pick-up line ay isang paraan ng pagbubukas ng conversation sa kilala or sa hindi ganong kilalang tao upang ipahayag ang kanyang sa loobin sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga pahayag na sadyang nakakatawag ng pansin. Very common ito sa mga kalalakihan, lalo na yung nanunuyo or yung mga kalalakihang nagpapa-impress sa kanilang nililigawan. Ginagamit nila ito upang makadulot ng magandang impresyon sa mga babaeng kanilang sinusuyo or mga babaeng kanilang nililigawan. Ito ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagkikipagkomunikasyon. Maaaring sa text, tawag, sulat, or sa personal na pagkikipag-usap. Magandang gabi sa ating lahat. Ako si Juliana Marie A. Cabusog at ngayong tapos ng bigyang kahulugan ng aking kagrupo ang pick-up line ay magbibigay naman ako sa inyo ng ilan lamang na halimbawa ng pick-up lines. Kung pusporo ka at posporo din ako, edi match tayo. Mahilig ka ba magluto ng pansit canton? Kasi kapag kasama kita, feeling ko lucky me. Gusto mo bang ibili kita ng relo? O bigay ko na lang oras ko sa'yo? At yon ang ilan lamang sa mga halimbawa ng pick-up lines. At mahalagang isipin na dapat maayos ang pagkakabigkas o pagkakasabi ng mga ito upang maging epektibo sa kinakausap nating tao. Sa lahat, dapat nating tandaan ang tamang timing at delivery, ang susi sa epektibong pick-up line. Magandang buhay sa ating lahat. Ang aking assign na topiko ay tungkol sa hugot lines. Ngayon, ibibigay ko sa inyo kung ano ang kahulugan ng hugot lines o ano nga ba ang hugot lines. Ang hugot line ay isang pamusong, patama o linya na kadalasang ginagamit sa mga Pilipino sa kanilang mga pag-uusap, likhaan at patimpalak. Ang mga hugot lines ay karaniwang pampakilig, nakakatuwa, ay minsan ay maaaring malungkot o mapait. Yan ang kahulugan ng hugot line o hugot lines. Pumunta na naman tayo sa mga halimbawa, yan ay ibibigay sa kasama kong membro sa group. Ang halimbawa ng hugot lines ay ang long distance relationship ba ay yung mahal mo siya o yung malayong mahalin ka niya. Pangalawa, Pares 3 ako, punong-puno sa'yo. Pangatlo, alam ko kung ano ang pinakamasakit sa pag-ibig ay yung palayain ka. Pang-apat, si crush
ay parang bala. Sa iba nakalaan, pero ako ang tinamaan. Panglima, ang English ay parang mais. Pwedeng umabsent kahit Lunes. At ang panghuli ay ang sa isang sulyap mo, nakakopya ako. Salamat sa'yo, nakagraduate ako. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ating bibigyang kahulugan ang salitang spoken poetry. Ang spoken word poetry sa Tagalog ay ang pagsasaad ng kwento sa pamamagitan ng isang tula. Ito ay isang anyo ng tula kung saan ang may akda ay naglalahad ng tula sa madlang people, or should I say, sa madlang tao sa pamamagitan ng pagsasalaysay o narration naman sa wikang Ingles. Kumpara sa isang normal na tula, mas malikhain at may mapaghamong gawin ang spoken word poetry. Ilan lamang ang may kakayahang gumamit o may talento sa kagaya nitong tula. Isa sa halimbawa ng spoken poetry ay ang spoken poetry na pinamagatang Maling Pag-ibig. Tama nga sila, kung sino pa yung nakapagpapangiti sa iyo ng sobra, siya din ang dahilan ni iyong pagluha. Kung sino pa yung taong dahilan ng matatamis mong ngiti, siya din pala ang magdudulot sa iyo ng lungkot at pighati. Masakit nga ba ang magmahal? O masakit mahalin yung maling tao? Masakit bang magmahal ulit? O mahalin yung maling tao ng paulit-ulit? Ang daming tanong sa isip ko na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan kung bakit mo ako iniwan, kung bakit mo ako sinaktan, kung bakit mo ako iniwang luhaan. Alam mo, minsan naiisip ko na sana hindi na lang tayo pinagtagpo, na sana hindi na lang kita nakilala, na sana hindi na lang kita minahal ng sobra. Ang tanga ko, diba? Pinapasok kita sa buhay ko kahit hindi naman tama, kahit alam kong may iba, pero minahal pa rin kita ng sobra-sobra. Kahit iniwan mo ako at pinili mo siya, kahit na ikaw ang dahilan ng pagngiti, alam kong hinihintay ka niya, naghihintay siya. Ramdam kong mas masaya ka sa kanya, ramdam kong mas mahalaga siya. Kasi siya ang una mong nakilala, at ako, kumbaga sa laro, panggulo lang ako sa inyong dalawa. Ang sakit mong mahalin, pero alam kong kasalanan ko rin. Dahil minahal kita, kahit alam kong mas mahal mo siya. Gusto ko maging masaya, pero paano kung ang nagpapasaya sa akin ay may mahal ng iba? Ikaw yung laging bukang bibig. Ikaw yung dahilan ng bawat nararamdamang kilig. Ikaw yung hinihiling na sana manatili ka sa buhay ko. Pero mukhang malabo dahil masaya ka na wala ako. Ang vlog sa Tagalog ay madalas na tinatawag na video vlog or vlog lamang. Ito ay isang uri ng vlog na gumagamit ng video content sa pang-araw-araw na usapan. Madalas na ginagamit ang salitang vlog bilang isang pangkaraniwang salita dahil ito ay kilala na sa kulturang Pilipino. Ang mga vlog ay karaniwang naglalaman ng mga video na nagbabahagi ng mga personal na karanasan, kaalaman o interes ng isang tao. Maaari itong nagbibigay tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay, paglalakbay, hilig o anumang paksa na gusto nilang ibahagi. Ang mga vlog ay naging popular na sa social media platform katulad ng YouTube, TikTok at Instagram. Maraming tao ang nag-i-enjoy na panoorin ang mga vlog dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na makilala ng mga bagong tao. Natuto ng mga iba't iba or mga bagong bagay at ma-inspire. Sa madaling salita, ang vlog ay isang paraan ng pagbabahagi ng mga video online na naglalayong makipag-ugnayan sa mga tao at nagbibigay ng informasyon at entertainment.
Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang iba't ibang trending app sa social media dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas nangunguna ang Facebook. Ang Facebook ay ginagamit araw-araw ng mga Pilipino. Pangalawa, Facebook Messenger. Pangatlo, ito ay tinatangkilik ng mga kabataan. Walang iba kundi ang TikTok. Pang-apat, YouTube. Pang-lima, Instagram. Pang-anim, Twitter. Pang-pito, Telegram. Pang-walo, Pinterest. Pang-siyam, WhatsApp. At ang panghuli, Viber. My name is Benfield Gasili. Ang mga kontemporaryong babasahin ay tumutukoy sa mga aktang panitika ng kasalukuyang isinusulat at binabasa ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Sa larangan ng mga panitikan sa Pilipinas, may mga mahalagang kontemporaryong babasahin na naglalarawan ng kasalukuyan karanasan ng ating bansang Pilipinas. Ilan sa mga halimbawa ay Tula Putol, isinusulat ni Michael Coroza. Nobela, Dekada 80, isinusulat ni Luwalhati Bautista. Mga akda ni Rodolfo Yabot, mga aklat ni Jose Rizal, kontemporaryong panitikan sa mga Pilipinas at aklat ng magazine. At panghuli ay online lecture. Ang mga nabanggit ko ay mga akta at platforms ay ilan lamang sa mga maraming pagmulan ng mga kontemporaryong babasahin sa mga kasalukuyang panahon dito sa ating bansa.